Hmm. Kamusta mga kababayan sa Pilipinas, US, Canada, Dubai at saan man kayo naroroon? Alam nyo ba ng 36 bilyong pesos, no? Pera ng bayan ang naging sentro ng galit ng kontrobersiya sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Pero teka, void ab initio raw ang impeachment na ito. Ano nga bang ibig sabihin nito? At bakit parang political circus na naman ang nangyayari sa Kamara? Ako si hashtag Walk with Land at ngayon sasagutin natin ang mga tanong na yan with wit, facts, and a sprinkle of shade. No? So grab your coffee. Speaking of kape, sandali lang po. Kape. Okay. Ayan ha. O kaya tubig. Kung nasa Middle East ka, hit that subscribe button. I-like at i-share sa mga kababayan natin sa abroad. Ang impeachment ni Vice President Sara Duterte ay hindi lang simpleng usapin ng politika. Ito'y laban ng kapangyarihan, ambisyon at pera ng bayan. Pero bakit nga ba sinasabing void ab initio ang kasong ito? Is it a legal masterstroke or just another political maneuver? Kaya i-breakdown natin ang issue ha. From the House of Representatives, shaky case to Sara's defense na parang script ng teleserye. We will dissect both sides, ha? Pro-impeachment at anti-impeachment para malinaw sa inyo kung sino ang tunay na nagsasabi ng totoo o kung may totoo pa ba talaga sa politikang Pilipino. Kung OFW ka sa Dubai, ano, Qatar o kahit sa Sydney, alam ko mahalaga sa iyo ang ganitong balita. Kaya i-hit mo na yung subscribe button, i-like at i-comment. Sino sa tingin mo ang may kasalanan dito? Share this sa group chats nyo sa Viber, WhatsApp o kahit sa Facebook groups ng mga Pinoy sa abroad. At kung gusto mong suportahan ang mga content na ganito, mag-super thanks naman please. Every peso helps keep this channel alive. Okay, no? Isang araw sa Davao, nabalitaan natin ang tungkol sa 36 billion pesos. Actually, confidential funds na umano'y ginamit ni VP Sara Duterte. No? Pero teka, ano nga ba ang confidential funds? Hindi yan to, hindi po billion. Sorry, may typographical. No? Million lang po yan. In simple terms, it's money allocated for sensitive government operations. Think intelligence, security, or anti-crime efforts. No? Pero itong perang ito, that's enough to build schools, hospitals, or feed millions of Filipinos. So bakit galit na galit ang House of Representatives? Sabi nila, may irregularity sa paggamit ng pera. Pero where's the proof, my dear congressmen and women? Ayon sa House, may mga questionable disbursements sa Office of the Vice President at Department of Education nung si Sara pa ang kalihim. Pero let's be real, wala pang konkretong ebidensya na nailabas publicly na nagsasabing si Sara mismo ang nagnakaw o gumamit ng pera for personal gain. Ang sabi ng critics, ito raw ay betrayal of public trust. Pero ang tanong, isn't it also a betrayal of public trust na mag-akusa ng walang solid proof? Ang House sa pangunguna ng mga allies ni President Marcos parang nagmamadali. Bakit kaya? Is this about accountability or is it a power play to weaken Sara's 2028 presidential bid? Kung iisipin natin parang teleserye ito mga kaibigan. Ang House of Representatives parang mga kontrabida na laging may big reveal. Pero puro cliffhanger. May ebidensya kami, sabi nila, pero hanggang ngayon PowerPoint presentation lang ang meron. Meanwhile, si VP Sara parang leading lady na laging may dramatic monologue. I'm ready to expose the baselessness of these accusations. Pero teka, Sara, expose mo na, girl. The audience, kaming mga Pinoy, ay pagod na sa teasers. So ano nga ba ang void ab initio? In legal terms, it means a proceeding or contract is invalid from the very start, like it never existed. No, sa kaso ni Sara, sinasabi ng kanyang legal team na ang impeachment ay void ab initio dahil hindi raw sumunod ang House sa constitutional process. Halimbawa, sinabi ng Senate na kailangang i-certify ng House na lawful ang kanilang process. Pero bakit nga ba iniremand ng Senate ang kaso pabalik sa Kamara? Parang sinasabi ng Senate, House, ayusin nyo muna yung homework nyo.
So let's give Sara's side a fair shake. Sabi ng kanyang legal team, as early as November 2024, they were preparing for this impeachment, knowing it was coming. Ang argumento nila, this is a political witch hunt. Si Sara bilang anak ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay malakas na contender for 2028. Kaya naman ang impeachment na ito ay parang chess move para i-checkmate siya bago pa man magsimula ang laban. Plus, the Senate's 18-5 vote to return the articles to the House. No? That's a win for Sara's camp. No? It shows na kahit ang Senate ay hindi kumbinsido sa case ng House. Pero let's not carried away ha. Kahit pro-Sara ang narrative na ito, may mga tanong pa rin. If the funds were used properly, bakit hindi na lang ilabas ang full accounting? Transparency is the best defense, di ba? Pero sa kabilang banda, the burden of proof lies with the accusers, ang House. Kung wala silang matibay na ebidensya, then Sara's right, the impeachment is void from the very start. So let's talk about the House of Representatives. Ang 215 congressmen na bumoto para i-impeach si Sara, sino sila? Karamihan, allies ni President Marcos. Coincidence? I think not. Ang lead prosecutor si Marcelino Libanan at ang iba pang 10 prosecutors parang mga estudyanteng nag-cram sa exam. Sabi nila, may ebidensya sila ng graft, corruption at kahit assassination plot. Pero teka, assassination plot? Script ng action movie ha. Kung totoo yan, bakit wala pang kaso sa Korte Suprema? O kasi sa Korte. Ang House ay nagmamadali. Noong February 5, 2025, ipinasa nila ang impeachment sa Senate. Parang half-baked ang trabaho. Walang detalyadong public report, walang clear timeline ng mga alleged crimes. Even the Senate, led by Francis Escudero, was like, pabalik muna ito sa inyo, House, ayusin nyo. Ang prosecutors, kahit may spokesperson na si Antonio Bukoy, I don't know, parang nahihirapan mag-explain kung bakit nga ba kailangang i-rush ang kaso. If you're gonna accuse someone of mishandling 36 million pesos, at least bring receipts, di ba? Kung ako ang tatanungin, parang ang House ay naglalaro ng Pinoy henyo pero walang tamang sagot. Pera, corruption, assassination, ano ba talaga? Walang mga Pinoy sa abroad, lalo na sa US at Canada, naguguluhan na. Kami nga, nagbabayad ng buwis. Tapos ganito ang laban sa Kongreso. Kaya nga mga kaibigan, let's call out this nonsense. Okay, isang araw sa Mandaluyong, si VP Sara Duterte kalmado pero matapang, nagbigay ng pahayag. This impeachment is baseless. Parang si Darna, handang lumaban pero with a legal team instead of a cape. Pero teka, si Sara ba talaga ang biktima ng politika dito? O vendetta o may tinatago rin siya? Ang kanyang pag-alis sa Department of Education, ang kanyang death threats remarks noong 2024, hindi rin naman yan nakakatulong sa image niya. On one hand, Sara's camp has a point. The impeachment feels like a Marcos Duterte feud on steroids. The timing right before the 2025 midterms screams political strategy. Pero on the other hand, Sara's refusal to fully address the fund allegations doesn't help her case. Kung wala kang itinatago, bakit hindi maging transparent? Still, the House lacks of concrete evidence makes Sara's void ab initio argument strong. Kung si Sara ang bida sa teleseryeng ito, siguro ang title ay impeachment o inis. Pero seryoso mga kababayan, if Sara's guilty, she should face the music. Pero if this is just a political stunt, then the House owes us an apology and maybe a refund for all the taxes we paid for this drama. Okay, para sa mga OFW sa Dubai, Hong Kong at London, bakit mahalaga ang isyong ito? Simple, ang 36 million ay pera natin, pera ng mga nagpapakahirap abroad para magpadala sa pamilya. Ang ganitong political circus ay nakakasira sa imahe ng Pilipinas sa mundo. Investors are watching and they are like, ay pas muna kami dyan. Plus, the Marcos Duterte feud is making headlines from BBC to Reuters, painting the Philippines as a land of endless political drama. Kaya naman mga kababayan sa US, Canada, Australia at saan man, let's talk about this. Comment down below, saan napunta ang pera o sino ang tunay na may sala? I-share nyo to sa mga kaibigan nyo yan dyan sa Qatar, Singapore at Japan.
At kung gusto nyong suportahan ang ganitong content, mag-super thanks naman please para maipagpatuloy natin ang pagbabalita ng katotohanan. So ano natutunan natin? Una, ang pera ng bayan ay malaking issue na hanggang ngayon walang malinaw na sagot. Pangalawa, ang impeachment ni VP Sara Duterte ay parang void ab initio dahil sa mga pagkukulang ng House of Representatives mula sa weak evidence hanggang sa rush process. Pangatlo, si Sara hindi rin inosente ha. She needs to be more transparent to clear her name. Pero sa ngayon, parang political vendetta ang nangyayari. At ang tunay na talo, kami, ang mga Pinoy na nagbabayad ng buwis. Ang politika sa Pilipinas ay parang laro ng chess. Pero ang mga pawns ha, kami yon, ang sambayan ng Pilipino. Kaya let's stay vigilant mga kaibigan. Huwag tayong magpapaloko ha sa mga political stance. Whether you're in Manila, Dubai, o Toronto ha, your voice matters. Kung nagustuhan mo ang deep dive na ito, i-hit mo na ang subscribe button, i-like, i-comment at i-share sa mga kababayan natin sa US, Canada, Australia, Dubai at iba pang parte ng mundo. Kung may super thanks ka ha, i-send mo na para maipagpatuloy natin ang pagbabalita ng katotohanan. At sabihin mo sa comment section ha, sino ang tunay na may sala sa perang ito? See you in the next video mga kababayan. Bye-bye!